Lagi ko nalang sinasabi na bago mo gawin ang isang bagay ay suriing mabuti, lalo na kung ang pinag-uusapan dito ay Yamashita Treasure. Lagi niyong tatandaan na dugo, pawis at buhay po ang inalay ng mga Hapones dito. Kung sa inaakala ng marami madali lang ay nagkakamali ka. May nagsasabi pa na nasa loob lamang ng mga bato o di kaya ay isang dangkal lang sa ilalim ng bato. Ang tanong nasaan ang sinasabi nila na ganyan? Mag-ingat kayo mga ka-TH sa mga uri ng mga hunter na yan. Sapagkat wala yang alam sa totoong buhay sa isang treasure hunter. Kung saan-saan na lang nila pinupulot ang kanilang doktrina. Katulad nito, sa unang tingin, pintuan ito ng isang tunnel. Oo, tama, pero kinundina na nila ito, hindi na pwedeng daanan. Kumbaga isang decoy. Kung dito ka magsisimula tinitiyak ko, puno ito ng patibong na mga stone trap na hindi kayang hawiin kahit na backko pa ang gamitin. Saan nga ba magsisimula? Bakit ganito? Ang tanging dahilan niyan ay upang lituhin tayo. Tulad nito isa itong decoy o panlilin lang. Magkakandara pa ang mga treasure hunters dito upang buksan itong pintuan na ito, napahirapan, dahil malalaking bato isinara dito. At kapag mabuksan ito, tatambad ang ginawa nilang lagusan o tunnel na walang laman. Bakit? Dahil ginawa nila itong decoy, mauubos panahon mo dito at sa huli, hihinto ka rin dahil walang laman ito. Unang mukha, nakatayo at nakaharap. Nakatayo, meaning nasa mas mataas na bahagi ang deposito sa kinatatayuan mismo ng palatandaang ito. At nasa harapan lang nito, bandang kanan, naglalaro lamang ng 2 to 3 meters paarap, pakanan, ngunit hindi sa mababaw na bahagi kundi sa kailaliman nito. Pangalawang mukha, ito ang mukhang magtuturo sa panimulang butas, sa kung saan nila idinaan ang bagahe. Yan ang mukhang nakatabingi, walang mata sa kaliwa kundi sa kanan lamang. Ibig sabihin nakatagilid ito sa kanan, nakatingin sa bahagyang kanan at sa ibaba na bahagi. Ito ang bibig nito, na sumisimbolo ng entrada. Kung titingnan mo ang pagkagawa nito, parang takip lang, ibig sabihin sa ibaba na bahagi, may bato silang itinakip sa entrada ng lagusan. Dito na direction, sa baba na bahagi. Kung ano ang layo patungo sa panimulang butas ay hindi natin malalaman, sapagkat hindi natin alam ang terrain at ang elevation sa lugar. Pero tinitiyak ko nasa patag o gilid ng bahagi ng sapa lamang sa ibaba, may batong malaki doon. Ito ang magiging layout sa kanilang butas. Mula sa panimulang butas sa baba ay tatahak ang lagusan papunta dito na direction. Tapos bahagyang liliko patungo dito. Ibig sabihin dito lamang na bahagi sa ilalim ang deposito. Yan lamang kasimple, ngunit ganyan din kakomplikado kapag hindi ka marunong bumasa. I am Ken Ryoshi. Follow the trail, find the truth, and discover the gold.